Good morning mga beshi! Starting the day with a simple breakfast. Before paglinis ng apartment, Milo and cookies nga pala na galing sa feeding ng pamangkin ko. Ayaw niya kasi, so sa akin na lang. Medyo matagal din bago ako nakabalik dito, kaya marami-rami akong kailangang ayusin at linisan today. Tara, samahan niyo ako. First thing na gusto kong ayusin mga beshi ay itong aking study table or study area. Kasi kung mapapansin nyo, mukha na siyang tambakan, diba? Ayan, ang taas-taas na ng tambak ng papel na halo-halo. At hindi ko na alam kung ano-ano ang mga yan. Pati yung mga bag ko, nandiyan na rin. Wala na siya sa tamang mga lagayan. So ayusin ko lang yan mga bes. Alisin yung mga dapat alisin. Itapon yung mga dapat itapon. Kasi mas masarap pag-work, mag-study, kung maayos yung table mo, di ba? Kung mas organized siya. Kaya alam niyo ba, bes, yung kasabihan na a messy table is a working table daw. Diyos ko, it's a no-no for me. Kasi ako talaga yung tipo ng tao na hindi makakapagtrabaho, hindi makakapag-aral ng maayos. Hindi ako makakapag-concentrate kung yung nasa paligid ko, kung yung nasa harapan ko is napakagulo, hindi siya organized. Mas gusto ko yung tipo na kung may kukunin akong isang particular documents or files, yung kahit hindi ako nakatingin, alam ko kung asan siya and makukuha ko siya, tama yung makukuha ko. Ganun yung mga gusto ko mga beshi. Hindi yung ganyan na katulad yan, tingnan nyo naman. Yung mga papel na yan, hindi ko na alam kung anong mga subject yung nandyan. Kunwari, kailangan ko yung sa AFAR. Hindi ko alam kung asan din yung sa AFAR. Alin din yung sa RFBT. Alin din yung sa taxation. Hindi ko na maintindihan. Alin din yung para sa business namin. Halo-halo na talaga siya, as in halo-halo. Kumbaga, ang sabi nga is nagmekos-mekos na bes ang nagamit sa table ko. Hindi ko na siya mag-gets. Nakakahilo na siyang tingnan, nakakahilo na siyang pagmasdan mga beshi. So yan yung kailangan muna natin ayusin and linisin sa ngayon. Kasi may gagawin tayong assignment mamaya kasi may pasok ako. So magbabasa-basa tayo ng konti bago pumasok. Hindi lang pala basta pasok mga beshi. May exam pala kami mamaya, 6 to 9 yung pasok ko. So kailangan kahit papano nakapagbasa-basa naman tayo, 'di ba? Pero paano ka naman magbabasa kung ganyan yung itsura ng table mo, 'di ba? Parang binagyo, hindi ko alam kung ano nangyari diyan. So ayan. Samahan niyo muna ako ayusin at linisin siya mga beshi. Next na inayos ko mga beshi is yung curtains ko. Medyo matagal na rin kasi bago ko siya napalitan. Kaya gusto ko namang mag-freshen up ng konti yung room. Ang nakiring kasi talaga ng difference mga beshi kapag bagong palit yung kurtina. Diba? Mas maliwanag, mas maaliwalas, at parang mas relaxing yung vibe ng kwarto. Kahit simpleng pagbabago lang, nakakagaan talaga siya ng feeling. After ng curtains mga beshi, sunod ko namang pinalitan ay itong aking mga beddings. Weekly kasi talaga best ang palit ko ng beddings kasi nga ayoko ng maalikabok. Mas masarap kasi mga beshi magpahinga, matulog kapag malinis at mabango yung hinihigaan mo, 'di ba?
Ngayon naman mga bes, itong ating food cabinet ang sunod nating linisan. Kasi kitang-kita na yung alikabok niya, yung dumi niya. So punasan lang natin siya ng basa at may sabon para bago tayo mag-stock uli ng food ay medyo malinis naman siya. Dahil nga mga beshi white ang color ng ating food cabinet with storage. So kitang-kita mo kaagad yung dumi niya. Ayan, nakikita nyo ba? Iyon rin kasi yung advantage kapag mga white or light color yung storage mo. Kita mo kaagad yung dumi. So dito na tayo mga beshi sa aking mga snacks. I-check rin natin siya kung may mga expired na ba dyan. Kasi madalas nag-expire yung pagkain sa akin. Kasi nag-i-stack ako mga beshi ng pagkain. Pero hindi ako palakain. Parang ang gusto ko lang yung anytime na makaramdam ako ng gutom, may pagkain ako. Kaya madalas nag-expired sa akin yung pagkain. Or minsan, ang ginagawa ko, bago siya mag-expired, inuuwi ko siya dun sa amin sa Cavite at pinapaubos ko sa mga kapatid or pamangkin ko. So yun yung isa gagawin natin mga beshi. I-check natin yung expiration ng ating mga pagkain. Aside from sa paglilinis nitong cabinet. So ayan mga beshi, kitang-kita nyo naman kung gaano siya kadumi, diba? So hindi pwedeng hindi natin siya linisan kasi lagayan po ng pagkain eh. Dapat malinis. Talagang kailangan sabunin. Tsaka hindi natin sure baka may nakapasok ng maliliit na ipis. Kasi yun na, kapag matagal akong hindi nakakauwi, yung mga ipis dun sa labas, hindi ko alam kung nagkagaling ba dun sa second floor or kung saan, hindi ko alam kung saan. Basta may mga nakikita akong maliliit na ipis. So hindi ko alam, baka nakapasok na siya dito or dito sa room, tapos pumasok na sila dito sa sa lagayan ko ng pagkain, 'di ba? So kailangan talaga i-make sure natin na malinis siya. So kailangan natin siyang sabunin, lagyan ng konting Zonrox para siguradong hindi siya pupuntahan ng apis mga beshi. Pero syempre beshi, konting Zonrox lang ha, kasi baka naman yung amoy ng Zonrox mapunta na dun sa pagkain. Kasi di ba may mga ganon na nahahawa ng amoy yung pagkain. So hindi rin naman safe yun. So kailangan is balance lang. Basta make sure lang na malinis talaga. Parang kumbaga isa-sanitize lang natin siya using ng Zonrox. So far mga beshi, wala pa namang nag-expired sa aking mga pagkain. So ibalik lang natin siya dito sa ating cabinet, iayos natin. Medyo konti na nga lang siya pero siguro this weekend mag-grocery uli tayo para mapuno uli natin yung ating lagayan. Dito naman tayo best sa ating mga canned goods and instant noodles. Ganun rin beshi ang ating gagawin. I-check lang rin natin kung may mga expired na ba or mag-expired and ganun din, lilinisin rin natin kasi syempre madumi na rin siya. So ayan, punasan lang natin siya and piliin kung ano yung mga pa-expired na or expired na. Ganun lang. Ngayon naman mga beshi ay i-unpack natin yung ating mga parcel.
In-order ko pa to mga best nung nasa Cavite ako, andito ko na nga siya pinadeliver. So, sakto lang yung dating niya. So, ngayon, itong ino-open ko is yung Orashare pouch na lagayan ko ng power bank. Nagagasgasan kasi yung power bank ko dun sa bag. Kaya, in-orderan ko siya ng lagayan. So, okay naman siya best for 44 pesos. Maganda naman yung quality niya. So, sulit. Tapos, free shipping naman siya sa TikTok. So, okay naman siya, mga beshi. Next natin i-unpack, mga beshi, ay yung in-order kong Havaianas sa Shopee kasi naka-sale siya. Parang nabili ko na lang siya ng 600 plus. Ayan, excuse lang ang aking pangit at maitim na paa. So, i-compare ko lang siya best dun sa luma kong Havaianas kasi parang mas mahaba yung nabili ko. Hindi siya, pero same size lang siya, mga beshi. Siguro dahil sa design kaya ganon. So ayun na nga, mga beshi, biglang nagkaroon ng announcement na wala pala kaming pasok. So hindi matutuloy yung exam. Kaya ang aking mga Gen Z classmates ay nagiyang kumain dito sa Sumoniko, dito sa Gateway. Hindi na namin, mga beshi, na hintay dumating yung dalawa pa naming kasama. So, pumasok na nga kami. At syempre, umorder na ang aking mga Gen Z classmates. So, ayan, mga beshi, yung pencil na yan, mga beshi, is gagamitin talaga yan ni Venice para sa exam dapat namin. So, dahil nga hindi natuloy yung exam, so gagamitin na lang namin siya para umorder ng pagkain. So, ayan na nga, mga beshi, yung in-order naming pagkain, dumating na. So, nag-start na rin kaming magluto kahit wala pa yung dalawa. Pero syempre, in-orderan na rin namin sila. So, ayan, start na kami ng luto. Alam niyo, mga beshi, ito yung ayaw ko sa ganito eh. Alam mo yun, yung naamoy ko na kaagad yung sarili ko, naamoy usok, amoy pagkain, amoy karne. Naamoy ko na yung sarili ko, oh my God. So, ayan, siya si Dayan, mga beshi, ang aking pretty classmate. Siya yung nagluluto at naggugupit-gupit kasi syempre ang ate niya ay nag-video para sa vlog. So kahit hirap na siya sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon, kailangan niyang tiisin. Kasi ako ay nag-video para sa aking vlog, mga beshi. So ayan, ginugupit-gupit na niya para maluto na kaagad yung aming food. So after nga namin kumain, mga beshi, ay pumunta kami dito sa photo studio para sa souvenir. So ayan, ubos ang energy ng beshi nyo, pero nag-enjoy naman ako. Masaya rin talaga kasi, mga beshi, kasama ang mga Gen Z, di ba?